Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, February 24, 2026 at finally, nag-breakout tayo sa 6,500 level. Akala ko mauntog na naman yung galaw natin sa kanya kanina kasi nagsiso yung galawan ng index natin. Pero, ayan, good vibes tayo kasi nag-breakout tayo ng 6,500 level. Siyempre, kasunod niyan, 6,700 at saka papunta tayo sa 7,000 levels natin. Okay? So maganda yung galawan ng majority ng mga stocks natin maliban kay Ayala Land incorporated natin kasi natanggal siya sa ranking doon sa FTSE global natin. So, meron yata mga ibang stocks pa na rebalance. Rebalancing kasi yung nangyari sa kanya. So, FTSE is parang sa Europe to, no? Na mga rebalancing MSCI is sa bandang US naman. Okay, so medyo malakas yung buhos niya. Pero kinaya pa rin ng index natin kasi nag-up pa rin siya ng 0.92%. So, makita mo dito, may mga nag-drop. BDO nag-drop ng 1.59% pero si Ali nag-drop nga siya ng more than 5%. Pero binuhat naman siya ni ICT, so parang breakout ulit to, no? So nag-close siya ng 3.27%, Jollibee 1.9%, tapos si Metrobank, yung iba nag more than 1%, tapos si GGS nag-breakout din siya ng 4.71%. Kaya kasama itong dalawang big caps na to dito sa listahan po natin. Okay? So medyo marami yung maganda yung galawan. So 7 billion tayo kahapon, no? So ngayon plus additional 417.86 million net foreign buy. So ina-assume ko na sa 7.4 billion o 7.5 billion yung pumasok na foreigners dito sa market. So tama-tama para sa breakout natin. Kasi yan din naman yung inaantay natin yung push ng mga foreigners dito sa mga stocks po natin. Okay? So, ito yung mga pag-usapan natin sa ating trend stocks. Pero bago yan pala, doon sa galawan sa US market, nag-drop sila kagabi. Kaya na-expect ko magde-drop din si PSE pero kita mo nga naman, maganda yung galaw natin. European stocks, marami yung laglag sa kanila. At saka sa Asian markets, marami din po yung nalaglag ng mga indices doon. Tapos sa crypto, mahina pa rin siya. So nagda-drop pa rin si crypto natin. Nasa around 63K si Bitcoin natin. Okay? So maraming drop sa galawan sa global market. Pero yung ibang parang nag-drop din ang gold prices natin. Pero umakyat si LC. Pero alam ko si APX parang nag-drop si APX. Nag-up din pala siya. Pero yung index ng ating mga mining stocks medyo nag-drop siya, di ba? So, anyway, marami namang ibang stocks na gumalaw for today's trading natin. Okay? So, nauna sa listahan natin si Maynilad kasi maganda yung galaw niya, nag-breakout to. So, another breakout candle, 4.06%. Pero net foreign sales siya na 51.63 million. So, halos 40% up na to mula sa kanyang IPO price. So, diretso yung galaw natin sa kanya. Tapos si Oldie, ito yung mga winners natin for today, no? Medyo sinipa ulit. So nag-up siya ng 13 point, tama ba? Gumalaw ba to? 13.89%. So siya yung nakita ko na malaki yung gains kanina. Meron siyang 246K na net foreign buy. Tapos si Apollo, mga penny stocks, nag-up siya ng 9.23%. Meron siya 249K net foreign buy. Tapos si Lipanto, mga penny stocks, no? So nag-up din siya na 6.9%. Zero yung net foreign buy natin. Tapos si GGS, breakout din yung candle. Nag-up siya naman ng 4.71%. So maganda yung kanyang galaw. And then, si Oldie, nakita natin yan. Si Ali, so nag-drop nga po siya ng 5.08%. So medyo malakas yung drop natin. Dahil sa FTSE rebalancing, and then meron siyang 276.23 million na net foreign sent. Okay? So yung iba maket pa si web. Alam ko maket din yung galawan ng mga stocks natin na to. Ayan, so disclaimer friend, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for educational purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy
sell or hold na mga stocks. So due diligence na lang po ano yung stocks yung gusto mong bilhin kasi may risk nga po yung ating market. And then, nasan yung ano ko? And then, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Andiyan yung mga kasama natin. So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers dito sa market natin. Check mo na lang yung mga posts natin. Company reviews, mga sample trades sa market, yung mga basic indicators, technical analysis, fundamentals natin, and then basic learning sa market. So check mo lang po yung mga vlogs natin sa social media, Facebook, Palaboy Trader na crypto ko to. Ayan, para updated ka sa mga crypto related na items natin. Ayan, medyo may na ulit yung internet natin. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts natin. Ayan, so check mo na lang po yan. Facebook page, ba't nagbago bigla yung ano natin? Si Trillanes yung lumalabas. Facebook page. Ayan, check mo na lang po. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And then dito sa Twitter natin. So hindi ko pa nakita yung pinakasummary ng news ng PSC market. So basahin ko na lang kung ano yung mga post natin dito. Okay? So net foreign buy tayo kina BPI, China Bank, East West, uh, Metrobank, AP, Meralco, Petron, CNPF, DNL. SCC, hindi ko napansin kung gumalaw ito ngayon eh. Tapos si EC, AGI, GT Cap, RCR, Robinson, TEL, Converge, Now, Cebu, ICT, STI Plus Web, Pure Gold, Robinsons Retail, APX 80, at saka si FNI. So net foreign sell tayo, AUB, BDO, PNB, ASEN, CRECF, Gen, Emperador, FB, Keeper, ABA, ABG, Ali, Iris, Double Dragon, Dito, Globe, ATI, Bell, BCB, Nickel, OGP, at saka CPX. Alam ko si Nickel, di ba, nag-drop yung kanyang galawan. So ito yung FTSE review natin. So exclusion. So tinanggal nga pati si Ayala Corporation So naging large to mid caps na lang sila. Nandiyan pa rin naman pala. So bumaba lang yung ano. Tapos inclusion dito, okay, pumasok sila sa mid caps kasi mababa nga yung ano market capitalization niya. And then natanggal naman ni si Bloomberry din. So naging small cap na lang si Bloomberry natin. So yung mga micro cap natin, andito yung mga inclusion, si Web kasi umakit no, Robinsons Retail, Shell PH, SPNEC at saka si Vista REIT. So ito yung mga tinanggal Si All HC, si Bulan Master, Apex Mining, matatanggal si APX natin. Oceana Gold at saka si Hong Leong Asia. Okay? So yun yung mga rebalancing na nangyari dito sa market natin. Hindi lang pala si Ayala Land. Ayan. So tingnan natin yung epekto doon sa iba mamaya, rather bukas na trading natin. So Maynilad Water Services, concessionaire led by MVP, plans record capital expenditure. So 3 p.m. closing. So pinakamalakas sa atin ngayon si GGS, nag-breakout nga po yung kadila kasi natin sa kanya. So nag-up siya na 4.71%. Tapos si URC 4.6. And then si Aboitiz Equity Ventures 3.54, ICT 3.27. Makiat si SMPH so 2.1% and Jollibee 1.96%. Okay? So Ayala Land nag-drop 5%, BDO negative 1.59, DMC negative 1.53, China Bank negative 1%, and then CSM negative 0.71%. Okay? So yun yung galawan ng mga big caps natin. Tapos, okay. Marami palang binili na shares yung executive daw ng Semirara. Mukhang mataas yung confidence nila nung nag-drop sila ng ilang araw, di ba? So the large insider purchase is stand out against the recent sell-off that erased over a third of the stock's value. Ayan. So mukhang confident sila na makukuha nila yung yung renewal ng license. Okay? So yan, good confidence sa mga holders natin. So Ali, stockholders meeting, nung first half, GGS na talaga yung malakas. So nasa 3.2% siya, and then si ICT 2.6, URC 2.47. So Ali talaga yung tinamaan kanina umaga. So negative 3.2
23% na siya umaga pa lang. Emperador minus 2.12 and then si ASEN minus 1.85%. Okay? Hopefully hindi mag-breakdown si Ayala lang natin. SM Prime announces the opening of SM Seaside Cebu Arena. So meron siyang bagong mall. Ayan. So okay, tingnan natin kung umakyat yung pinaka-price action natin sa kanya. CPG is expanding into Mindanao with a 5.3 billion affordable housing project. Tapos si Web sign anto 020 for online gaming. So para kay PhilWeb natin kaya umakyat yung price niya. Tapos si Maynilad, kaya pala siya umakyat, 'di ba? Meron siyang upcoming na dividends. So maganda yung earnings niya and then mamimigay ng dividendo. Okay? Share buyback, SM, SMPH, OPM at saka si AGI pa rin. PNB, maganda rin to eh. So nag-up siya fourth quarter ng 13%. Overall 20%. So malakas si PNB natin. RCBC, profit din siya 11%. And then si AGI, share buyback to, no? Ayan. So kayo umakyat din yung price, CPG. Lipanto, ano ba yung balita? Has secured majority support from barangay with the Mangkayan Ancestral Domain as part of the free prior informed consent process required for the renewal of his mining contract in Benguet. Okay. So yan yung catalyst yan, no? Lipanto. Ali, okay yan. Maynilad, 2025 net income jumps 19%. Tapos yung press release nila, so meron silang dividend declaration. Hindi ko nabasa kung ilan eh. So silipin natin doon sa Instagrams natin kung meron siyang nakalagay. Okay? So Ayala Corporation, EV Ecosystem expands. And then sa Jollibee, change in share holdings. Dispose. Ayan, nakalagay pala dito, nag-dispose siya ng shares. Bakit kaya? Medyo marami din yan, no? 114,000 shares. Okay? FLI cleared up to 11.57 billion bond float. Maynilad, fourth quarter earnings behind estimates. RCB, fourth quarter net income down 26.7%. Pero kanina sabi 11% up siya. Okay, so nalilito yata ako sa disclosures. And then yung post natin kapon. Okay? So, US market drop yung galawan po nila kahapon. So, patalastas po ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa markets, double check na lang po yung ating Patreon channel po. Okay? So, punta tayo dito sa index. Malit lang, no? Pero at least, kung sisilipin mo na maigi, breakout tayo dito sa candle niya. Okay, sabihin mo strictly nasa ano pa rin, resistance area. Pero matagal na resistance natin yung 6,500. So ilalagay ko na lang na ganyan para good vibes naman yung chart natin. And then kung may follow-up tayo na hindi ba holiday bukas, na galawan for tomorrow or sa Thursday, hindi ko nabasa kung meron tayong no trading day. Parang wala naman. So nag-close siya 6,547, 0.92% and then 417 million net foreign buy. So kung hindi siguro nag-drop si Ali, mas lalo tayong naka-breakout sa 6,500. Pero okay pa rin yan. Optimistic tayo kasi yung bilang natin more than 7 billion. Hindi tayo nagkakamali yung net foreign buy ng market, which is good confidence, especially sa mga big caps na stocks natin. So okay, yung galawan ng RSI and then, ayan, medyo sumisilip na yung blue line ng MACD formation natin. Okay? So very good. So punta tayo sa mga winners. Oldie yung nanguna dito, so nabuhay na naman siya. May good news ba tayo? Parang wala akong nabasa na good news dito kay Oldie. So nag-up siya ng 13.89% si Apollo. Yung mga penny stocks natin, ayan, nag-breakout 9.23%, ka-recover na. Lipanto, nag-close the gap 6.9%. Si GGS breakout, ayan, laki ng candle, 4.71%. Si URC 4.6 breakout din. PhilWeb breakout din to, 4.59%. Si ABA, okay, medyo nauntog pa pero okay naman yung galaw. Tapos may volume siya, Maynilad, ito breakout talaga. 4.06%, FNI
3.93. Avoid test equity, 3.54. Daming ganda ng galaw. CFCG, walang volume. CICT, ito maganda. So, nag-breakout na naman, no? 3.27. Tapos, si Now, gumalaw din. 3.17. Jollibee, 1.96%. SEP, nag-up din siya ng 1.04%. Ito, naka-breakout na to pero dahan-dahan lang yung yung galawan po niya. Okay? So sa losers natin, maliban kay Ali o si PXP nag-drop. So 5% na nga ng gain si PXP negative 5.26%. Si Nickel minus 3.78%. Mix yata yung mining stocks nga natin, no. Tapos sino pa? Yung may volume si Bloomberry minus 1.89%. Medyo mahina pa rin si Bloomberry po natin. Okay. So silip tayo ng konti dito sa galawan sa global market. So based dito sa galawan, so yung ating US market mahina kagabi, pero ngayon futures medyo lumalaban na siya, no? So S&P is plus 0.12%, Dow futures plus 0.1, tapos si Nasdaq futures is plus 0.17%. Ayan, pangit yung galawan ng Europe stocks. Ganun din sa majority ng Asian stocks. Ayan. Karamihan is laglag maliban dito sa Korea. Nag-up siya ng 2%. At saka sa Taiwan pa lang. Pero majority is laglag po siya. And then dito sa crypto, nako, lalim pa rin ang mga alaga natin dito. Bitcoin, 63.3K. Ethereum, 1.8K. XRP, 1.33. BNB, ang baba na, 592. Si Sol, 77 na lang. Tapos si Dodge, balik sa 0.09. Okay, dami na laglag dito sa bandang cryptos natin. Okay? And then, quick review tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si pinakamalaki yung kita for today, itong si Aldi natin. So pag ganito na malakas yung yung foreign buying sa market natin, so 417 ulit kasi yung bumili sa atin. Mukhang marami na naman magsisipaan ng mga small caps na mga stocks natin. Okay? So nanguna sa listahan natin si Aldi, nag-up nga po siya ng 13.89%. So maganda yung galaw. And then meron siyang 246K na net foreign buy. So nag-close siya 0.0410 nga po siya. So bumalik yung niya, bumalik yung sigla ng price action, buti hindi nabutas yung support dito malapit sa 0.0338. Ayan. So dahil dyan, medyo gumanda ng konti yung RSI natin, bumalik dito sa 50 level, and then parang may reversal din yung yung itsura ng MACD formation natin. So ayan, good sign yan kapag makabalik siya ulit. Pero medyo gipit pa rin siya dito sa malapit sa MA 100 natin. So best case scenario siguro natin for the short term, baka meron siyang fill the gap dito kapag maganda pa rin yung galawan ng mga ng mga big caps natin. Okay, so very good. Nauna siya, and then next si Apollo. So follow natin yung yung galaw ng price action. So Apollo, ayan, finally nag-breakout na rin siya. So pinush siya ng volume, bigla siya nagkaroon ng volume dito. So breakout yan dito sa MA 100. So yun yung pinaka-support natin. And then yung pinaka-next na resistance area malapit dito sa 0.0079. Malit lang yan, pero pag sinukat mo, so parang ganyan din, mga halos 10% din yung galawan na pwede pa niyang ibigay kapag dire-diretso yung galawan natin sa kanya. So bumalik na siya, nag-reverse yung direction ni Apollo. Pero malalim din kasi yung binagsak nito Ayan, So papakat loss pa natin yan, Minus 51%. Sa ngayon, mula dito sa pinaka lowest niya, nag-up na siya ng halos 40%. Okay? So maganda yung pinapakita niya, halos oversold na yung RSI natin, So dito na siya, RSI 68. So pare-pares na yung sinasabi ng indicators natin sa kanya. So nag-close siya ng 0.0071, up nga po siya ng 9.23%, and then meron siyang 249K net foreign buy. Okay? Next, LC. Kala ko hindi na makaka-recover tong si LC natin. Ayan, nag-fill the gap na siya. Tingnan natin kung
ma-break natin yung resistance. May mga gap pa rin siya dito. So marami pa siyang gap na pwedeng i-fill kapag maganda pa rin yung galaw natin. Yung volume niya, hindi naman ganun kalaki, pero may spike siya ng konti. And then yung RSI natin, balik ka agad dito sa above RSI 50 level natin. So okay na rin yung MACD formation niya. Oh. Malinaw na rin yung price action niya. And then for the longest time, MA 100 talaga yung pinaka-support level ni Lipanto natin. So inantay din natin to na umabot dito sa peak eh. Ayan, malaki-laki yan pag bumalik tayo diyan sa nag-revisit siya malapit dito sa previous peaks natin sa 0.26 level naman. Okay? So gumaganda yung price action. Nag-close siya 0.2170 up na 6.9% and then zero yung net foreign buy. Makiat ba yung gold? Tignan natin. Kasi yung iba hindi ganun kalaki yung movement eh. Umakyat kahapon pero ngayon nagpo-pullback si gold prices natin. Pero maganda pa rin yung pinapakita niya na projections naman. Okay? Next, another stock big caps na breakout GGS. Ito medyo malinaw na yung obvious na yung breakout natin kasi overbought na yung stocks. Nasa RSI 73 na yung galaw natin sa kanya. So maganda. Ganun din yung MACD formation natin. Okay. So very good. Breakout. Ang pinaka-next na resistance area natin is dito sa around 34. Hopefully makabalik tayo ng 40 pesos. No? Ito yung pinaka last na niya sampa dito sa MA 100 last time. So more than a year ago pa. So medyo obvious na yung niya, di ba? Yung reversal ng price action ni GGS natin. Pagdating sa peaks, halos nandun na siya sa peak ng trend niya. So, pero tignan natin kung makaabot tayo dito sa 34. Then, good sign para sa kanya. Gumaganda na rin kasi yung niya yung mga pinapakita niya yata sa earnings. So okay na rin siya. Okay? So, nag-close si GGS. Ang pinaka-support natin is MA20. So, breakout 31.1. Up siya ng 4.71% and maganda yung pasok ng foreigners, 53.44 million. Next, Maynilad. So, ang catalyst natin yung dividends. Ayan. So, meron siya dito. Malakas din 5% yung dividends niya. Okay? Congrats doon sa mga nag-take ng risk kasi ang tagal natin dito sa overbought condition pero dumidiretso pa rin yung price action. So, RSI 84 na. So, tignan-tignan nyo na lang. And then, ito yung pinaka-final push niya siguro bago siya magkaroon ng pullback. Kasi, ang ex-date natin, malapit na rin, by March 6, 2026. So, wala tayong malagay na resistance maliban dito sa last na high niya kanina kasi diretso na uptrend yung price action natin sa kanya. Nagpaparabolic na siya kasi lampas na sa trend and then overbought na yung stocks natin. Pero malay mo, meron pa, di ba? Kasi isa lang yung direction niya paakyat So nag-close siya ng 21.8, panalo yung mga IPO holders natin dito. Ayan. More than halos 50% up na si Maynilad since IPO. So nag-close siya 21.8, up ng 4.06% and then 51.63 million net foreign sell. Pero bakit siya net foreign sell? Okay? And then lastly, si Ayala. Ayan. So, medyo malakas yung drop natin. Meron siya upcoming dividends. Ang ex-date niya is March 5 pero more than 1.5% lang siya. So, maliit lang yung dividends na binibigay niya. So, dahil FTSE yon, medyo malakas din siguro yung impact nun, di ba? So, mga fund manager siya So, malaki yung chance mag-double check tayo dito sa 19.9 or dito sa 18.7. So medyo bearish muna yung tingin natin sa kanya kasi bumaba from large cap naging mid cap na lang siya. Pasok pa rin naman. Kailan mid caps na lang si Ali natin. So nag-close siya 20.55, negative 5.08% and malakas yung niya, 276.23 million net foreign sec. Okay? So, pero maliban kay Ali, siguro naman majority ng mga big caps natin
umarangkada din kasi yung pinaka-main na index natin, tumataas po yung kanyang pinaka-price action. So good sign para sa mga blue chip holders na kagaya natin. Hopefully makabalik naman tayo for the year dito sa above ng 7,000 levels natin, lalo na may pondo tayo dyan na more than 7 billion na net foreign buy. Okay? So yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodegipic, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.